Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. Sumama ka na kay Luisa sa itaas, iha, at nang maipakita niya sa iyo ang silid mo. Ipinanhik na rin ni Tunyo ang mga gamit mo. Ani Doña Marcela sa kanya. At bukas, Roxanne, ay lumakad kayo ni Alex upang bilhin ang mga kakailanganin mo sa kasal. Kailangan bang madaliin ang kasal namin? Iyon ang kauna-unahang mild protest na binatawan niya mula kaninang dumating siya. Ngumiti ang matanda. Matagal na naming hinihintay ang pagdating mo, Roxanne. Sinabi sa amin ni Alex na pakakasal kayong dalawa sa sandaling matapos ka ng pag-aaral dahil iyon ang hinihingi mong kondisyon. Sinikap niyang kontrolin ang paghugot ng paghinga sa kasinungalingang sinabi ni Alex sa ina. And how dare he assumed na basta na lang siya papayag na pakasal dito dahil sa utang ng papa niya. And don't worry about your wedding gown, iha. Ipinatawag ko na ang kilala kong mananahi. She will be here this afternoon para sukatan ka. Isang simpleng kasala ang gusto kong mangyari sa inyo ni Alex. Tulad din ng kasal namin ni Alejandro. Pero mayroon ka bang gustong imbitahin sa kasal ninyo ng anak ko, Roxanne? Tanong nito. Sabihin mo lang kung sino, iha, at ipapasundo namin isang araw bago ang kasal. Wala sa loob siyang umiling. Sino ang gusto niyang imbitahin gayong hindi naman niya gustong pakasal kay Alex? At hindi niya alam kung paano siyang nasuong sa ganitong sitwasyon gayong sinabi niya dito ang gusto niyang mangyari. Sapat na hong narito ang Tia Pilar. Aniya dahil kailangang may isagot siya. But she didn't feel like talking. She felt like shouting. Lumabas si Nana Luisa at sinamahan siya nito sa silid sa itaas na bagaman hindi kalakihan kaysa silid niya sa mansyon ay komportable at may malalaking bintanang nakatanaw sa hardin sa ibaba at sa maraming mga puno ng pino sa di kalayuan. Hanggang sa makarating at makaalis ang mananahing dumating para sa wedding gown niya ay hindi pa rin bumabalik si Alex. Nakapaghapunan at nakapasok na siya sa sariling silid ay wala pa rin ito. At kailangan magkausap sila. Kailangan sabihin nito sa mga magulang ang tungkol sa napag-usapan nilang dalawa. Paikot-ikot sa silid niya ang dalaga. Pasilip-silip sa bintana kung dumating na ang kotse nito. She wants to ignore the nagging thoughts na magkasama pa rin hanggang sa mga oras na yon si Alex at Dahlia. Wala siyang pakialam roon. Subalit hanggang sa dalawin siya ng antok ay hindi niya narinig na pumarada sa driveway ang kotse ni Alex. Nagising ang dalaga nang maramdamang may naupo sa tagiliran ng kama niya. Si Alex at nakangiting nakatunghay sa kanya. Umaga na. Wake up, sleepyhead. It's past 9. Wika nito na ibinababa ang kumot na nakatakip sa katawan niya. Alex, pabalik niya ring itinaas ang kumot. Manipis na naiti lang ang suot niya at panty level pa. So you want to play tug of war, ha? Amused nitong sinabi. Oh, Alex, please. Nakikiusap ang tinig niya nang muling akmang hihilahin ng binata ang kumot. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito hanggang sa malapit sa baba niya. Bakit ka narito sa loob ng silid ko? Ano ang sasabihin ng mga magulang mo? Nagkibit ang mga balikat ang binata. Naginigising ko ang fiancé ko. Fiancé? Sukat sa sinabing niyo ni Alex ay wala sa loob na napabangon ang dalaga. Nalimutan ang kumot. Damn you, Alex. Hindi mo tinutupad ang usapan natin. Alam mo bang nandito kahapon iyong mananahi ng mama mo at sinukatan ako ng damit pangkasal? Pahisterya niya ang sinabi. Kailangan pigilin mo ang kalukuhang ito, Alex. Alam mong hindi ako pakakasal sa iyo. He gave her a wicked grin habang pinaglalanda sa mga mata sa katawan niyang halos wala na ring namang takip. That is a very provocative nightie, babe. Binili ko rin ba iyan? Tukso nito. Oh, muli niyang dinampot ang kumot at itinaas sa dibdib
at ibinagsak ang katawan, pahiga uli. Pagkatapos ay tinitigan ang binatang nakangiti pa rin. Get out, Alex. Magbibihis lang ako and then we will talk. Hindi mo kailangang magbihis para mag-usap tayo. Kanina pa tayo nag-uusap anyway. At saka ano ba namang ang tinatago mo gayong nakita ko na rin ang lahat ng iyan, di ba? Patuloy ito sa panunuksong. Hindi lang nakita. Ikaw ang pinakabastos, pinakawalang pakundangan, at pinaka-arugante, at ang pinakawalang modong taong minalas kong makilala sa buong buhay ko. Litanya niya. Try telling that to my mother, babe, and she will be shocked, sagot nito. Ang ngiti ay nakaplaster na sa mga labi. And you don't say those things to your fiancé. Hindi ako pakakasal sa iyo, Alex. Napag-usapan na natin iyan. Bakit pinahintulutan mong planuhin at itakda ng mga magulang mo ang kasal natin? Hindi ako papayag. Nawala ang ngiti sa mga labi ng binata at pumormal ito. Sabihin mo sa mama iyan, wika nito sa malamig na tinig. Alam mong hindi ko masasabi iyan. She was so nice and pleasant and I don't want to hurt her. Bahagyang lumabot ang mukha ni Alex sa sinabi niya. Don't you think it won't hurt her kung ako ang magsasabing hindi mo gustong magpakasal sa akin after 3 years of being a fiancé to me? Dahil pinaniwala mo sila ng ganoon, she said in a wearied tone. Dapat ay pinagtapat mo na lang na pinagbili ako ng daddy sa iyo. May palagay kong maintindihan pa nila iyon and perhaps won't force me to marry you. Mapait niyang sinabi. Talaga bang nakakasuklam isiping magpapakasal ka sa isang tulad ko, Roxanne? Oh, napapikit siya. Sino ba ang hindi gustong magpakasal sa lalaking ito? Mayaman, sinfully attractive, of course. Kung kaya kong indahin ang pagiging intimidating nito, bukod sa pagiging bossy, authoritative, and ruthless. Nakikiusap na tumingin siya dito. Don't marry me, Alex. My boyfriend na ako. Tumigas ang mukha ni Alex sa sinabi niya. Pagkatapos ng nangyari sa atin ay inaasahan mong tatanggapin ka pa rin ang boyfriend mo, Roxanne? Sinabi mo ba sa kanya, inangkin na kita? Muli ay napao ang dalaga. Kahit hindi na ako tatanggapin ni Robert, ay hindi ko pa rin gustong pakasal sa iyo. I kept my side of the bargain, Alex. Keep yours. Babayaran ko ang pagkakautang ng daddy sa iyo sa paraang napag-usapan na natin. At hindi ba siningil mo na ang down payment mo sa akin? May bahid ng sarcasm ang huli niyang sinabi. Naningkit ang mamata ni Alex sa pagkakatitig sa kanya. Sa iyo ko ibinibigay ang pagkakataong kausapin ng mama para sabihin iyon, Roxanne. And I'm telling you, pananagutan mo kung anuman ang magiging epekto noon sa kalusugan ng mama. May banta sa tinig nito at napahugot ng paghinga ang dalaga. Sinadya mong dalhin ako dito para hindi ako makatanggi. Alam mong ipakakasal tayo ng mga magulang mo sa sandaling makita nila ako dahil iyon ang ipinaniwala mo sa kanila. Hindi mo gustong tuparin ang pinag-usapan natin, Alex. Hindi mo gustong tuparin ang pinag-usapan natin. Ganoon pa man ay sinamantala mo ang suhestyon ko upang magawa mo ang pagsasamantala sa katawang ko. Pagalit niyang sinabi. Married or not, you are mine, Roxanne. At magagawa ko ang gusto kong gawin sa isang pag-aari ko, may consent man o wala. Gusto ko lang ipakita at ipadama sa iyo kung ano ang dapat mong maramdaman kung aangkinin kita ng hindi pinapakasalan. Pero sa nakikita ko ay hindi mo pinahalagaan ang dangal mo. Nakita ni Roxanne ang pagtatagis sa mga bagang nito. Had it not been for my mother, ikagagala kong sundin ang suhestyon mong hanggang sa kama lang kita sa loob ng 6 na linggo. Pagkasabi nooy mabilis na lumabas ng silid si Alex. Naiwang nanlulumo at naguguluhan si Roxanne. Mali ba ang mga sinasabi at ginagawa niya? Hindi ba dapat ay pasalamatan niya si Alex na sa kabila ng naangkin na siya nito ay pakakasalan pa rin siya?
Hindi ba nito naiintindihan ang nararamdaman niya? Napakiramdam niya ay isa siyang merchandise na ipinagbili ng ama, na hindi madaling tanggapin ng pride niya iyon. At dahil nasaktan siya ay wala siyang alam ipanlabang kundi ang pagkamuhi dito. And she really hated him. Hated her father dahil inilagay siya nito sa ganitong sitwasyon. Wanted to hate Pilar dahil itinago nito sa kanya ang katotohanan. Sana'y noon pa siya nagtrabaho. Sana'y hindi na niya tinanggap ang anumang tulong mula rito. Sana'y hindi na niya hinayaang lumaki pa ng lumaki ang utang na loob niya kay Alex. Isang malaking kahiyan para sa kanya ang katotohanang ultimong maliit na bagay sa katawan niya ay galing kay Alex. She was really bought. Parang mga alipin na napapanood niya sa sine na binibili ng mga Arabian prince. At wala siyang magagawa ngayon kundi tanggapin ang katotohanang magiging asawa siya ni Alex sa susunod na linggo. Hindi na sila nagkaroon pa ng muling pag-uusap ni Alex magmula ng araw na iyon. Malalahanin ito sa kanya kapag kaharap ang mga magulang, subalit cold and distance kapag sila na lang dalawa. Isang araw bago ang kasal ay dumating si Pilar dahil ipinasundo ni Alex. At walang dahilan upang bagabagin pa niya ang tiyahin sa mga nasasaloob niya. Mabuti naman at hindi mo pinangatawan ang desisyon mong hindi magpakasal kay Alex, iha. May galak sa tinig nito nang magsalita. Napag-isip-isip kong huwag nang gawing isyu ang pangyayari, tiya, para sa ikakatahimik ng lahat. Matabang niyang sabi. Hinahangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa, Roxanne. Natitiyak kong magiging mabuting asawa si Alex. Isang simpleng kasalan ang ginanap sa hardin ng villa. Kung titingnan ay higit pang kaakit-akit si Dahlia kaysa bride na isang simpleng wedding dress ang suot at sa halip ng veil ay isang magandang lace-covered hat ang suot ni Roxanne. May net na nakatabing sa kalahati ng mukha niya. Kung hindi lang sa nararamdaman niya, she would have liked her wedding outfit. Para siyang modelo sa isang Vogue magazine. Isang kaibigan ni Alex, si Tony, ang tumayong best man. I now pronounced you man and wife. Ang tinig ng nagkasal na tila ikinagising ni Roxanne mula sa isang mahabang pagkatulog. Ni hindi niya narinig ang mga sinabi nito. Ni hindi rin niya natatandaan kung binigkas nga ba niya ang marriage vows nila o hindi. You may kiss the bride. Marahan siyang napahugot ng paghinga nang itaas ni Alex ang mukha niya at hawiin ito ang puting net na nakatabing sa mukha niya. Pagkatapos ay dinampian siya nito ng halik sa mga labi. Very obligatory ang halik na iginawad nito sa kanya. Pumalakpak ang mga taong nakapaligid sa kanila na wala pa yatang 10. Si Dahlia ay lumapit sa groom at sa halip na pagkikipagkamay ay isang mariing halik sa mga labi ang ibinigay nito kay Alex. Congratulations, darling. Wika nito at pagkatapos ay binalingan si Roxanne. Ngumiti. My best wishes, Roxanne. You are very lucky. Hindi lang babae ang nagtangkang masilo ang asawa mo. Kung hindi lang dahil sa erotikong halik na ginawad ni Dahlia sa asawa, ay isipin niyang may warmth sa ginawa nitong pagbati at pagngiti sa kanya. Am I allowed to kiss the bride kung paanong hinalikan ng maid of honor ang groom? Nakangiting sabi ni Tony. Oh, I don't mind. Matamis na ngumiti si Roxanne sa best man and even raised her chin a fraction to meet his kiss. Gusto lang niyang gantihan ang ginawa ni Dahlia sa asawa. Subalit nang matapos ang banayad na halik ni Tony at mag-angat siya ng paningin, ay malayo na sa tabi nila si Alex at Dahlia. Naroon ang maito sa isang sulok ng hardin at masinsinang nag-uusap. Natitiyak niyang wala siyang pag-ibig kay Alex at hindi siya nagsiselos. Pero nagagalit siya dahil asawa na niya ito, and she felt possessive. Pero sinikap niyang kontrolin ang sariling emosyon at nakangiting hinarap ang mga biyanan. Mauna na kaming bumalik ng Maynila sa inyo ni Alex, iha, si Don Alejandro.
May ayusin pa akong papeles sa Manila bago kami umalis pabalik ng Las Vegas sa Makalawa. Babalik kayo ng Maynila ngayon? Si Doña Marcela ang sumagot. You own your honeymoon, Roxanne. Alangan namang nandito kami ni Alejandro. Anyway, nangako si Alex na sa isang buwan ay pupunta kayo ng Las Vegas. Hihintayin namin kay roon at ipangako mong maibabalita mo na sa aking magkakaapo na ako. Pinamulahan ng mukha si Roxanne. Natawa si Don Alejandro. You see, Marcela, sino ang may sabing hindi na nagbablush ang mga babae ngayon? Ang manugang mula ang Alejandro. At natutuwa ako at sa wakas ay nagkaasawa na iyang anak mo na hindi ko malaman kung kani-kaninong babae nasasabit ang pangalan. Sinulya pa nito ang anak na nakikipagtawanan kay Dahlia. Ang akala ko pa nga noon ay sila na ni Dahlia ang magkakatuluyan. Wala sa loob nitong sinabi pagkatapos sa binalingan si Roxanne. Pero tulad nga ng mga nasabi namin sa iyo, Iha, Dahlia is almost a family at magkababata ang dalawang iyan. Isang tango lang ay sinagot ng dalaga. Pagkatapos ng reception, ay sinabay na ng dalawang matanda si Pilar pabalik ng Maynila. Do you mind kung ihatid ko si Dahlia pauwi sa kanila? Ani Alex na nilapitan siyang pinununood ang pagbaba ng sasakyan ng mga biyanan sa paikot na driveway. Bakit hindi na lang siya sumabay kay Tony? Tuloy-tuloy niyang sinabi sa formal na paraan. Nakita niya ang amusement sa mga mata ng asawa at lalo siyang nainis. Para siyang nagsiselos na asawa. Of course, sige, ihatid mo siya, pagbawi niya. Walang sasakyan si Tony, Roxanne at nasa talyer. Sumabay lang siya sa dalawang sponsor natin. At doon din sasabay uli at kasabay na rin ang nagkasal sa atin kaya hindi nakakasya doon si Dahlia. Paliwanag ni Alex. Okay lang, Alex. Walang emosyon niyang sagot kasabay ng paglakad papasok sa bahay. Nakahiga na siya nang marinig ang pagpasok ng kotse ng asawa sa driveway. Bumangon ang kaba sa dibdib ni Roxanne. Saan matutulog si Alex? Ano ang gagawin niya kung sakaling piliin ang asawang sa silid niya matulog? Bago pa niya nasagot ang mga katanungan sa isip niya, bumukas na ang pinto at pumasok ang asawa. Mabilis siyang bumangon. Huwag mong sabihin dito ka matutulog. Hindi sumagot si Alex at tiningnan lang siya. Walang anumang nag-alis ng damit at pumasok ng banyo. Sa lagaslas ng tubig ay alam niyang naliligo ito. Tuluyan ang tumayo si Roxanne. Kung lalabas siya ay aling silid naman ang gagamitin niya. At hindi ba siya susundan ni Alex doon? Halos sumabog na ang dibdib niya sa matinding kaba at palakad-lakad siya sa silid. Nagulat pa siya nang bahagyang bumukas ang pinto ng banyo. Isang tuwalya ang nakapulupot sa ibabang katawan ni Alex at isa pang ipinapahid nito sa basang buhok. Hinangon nito ang tingin ang pantulog niya. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Did you really think I will find you less attractive with those pajamas? Why, babe? Huhubaring ko rin yan. Wika nito habang patuloy sa pagpupunas ng buhok. Don't call me that. And damn you, Alex. I'll fight you pag sinabi mo na iyan noon, Roxanne. Matabang nitong sinabi kasabay ng pagkawala ng ngiti sa mga labi. May humalingling ibang emosyon sa mga mata nito. Inihagis sa stool ang basang tuwalya at humakbang papalapit sa kanya. Nagpanik si Roxanne. Nakikita niya ang desire sa mga mata ng asawa. Humakbang siya palihis at akmang tatakbuhin ang pinto subalit mabilis siyang nahawakan sa braso ni Alex at marahas na hinatak payakap. Saan sa palagay mo ikaw pupunta, ha? Ikinulong nito ng mahigpit ang asawa sa dibdib. Bitiwan mo ko, Alex, ano ba? At nagpumiglas ng gusto si Roxanne. His chest against her breast. His growing man hard on her stomach. Pinilit niyang alisin sa isip ang kakaibang damdaming nagpupumilit sumiksik roon and fought hard. Stop it, Roxanne. Hindi nito iniinda ang mga panglalakas niya upang makawala.
ang pagsuntok niya sa matipunong dibdib nito. Samantalang siya ay abot-abot ang hingal sa pagpupumiglas. Hindi ko kayang isiping pinabababa mo ang sarili mo sa pagiging rapist, Alex Moravilla. Are you running out of willing women? At kahit asawa mo ay gusto mong gamitan ng dahas? Naningkit ang mga mata ni Alex sa sinabi niya. Tila bakal ang mga braso nito sa katawan niya at sa pakiramdam niya ay nababali ang mga buto niya. You spent hours with Dahlia. Pinagsawa mo dapat ang sarili mo sa kanya nang hindi ako ang nagsiselos ka kay Dahlia? Banayad ang tono nito pero naroon ang galit sa ilalim ng tinig. Wala akong pakialam kahit na sino pa ang babaeng kasama mo. Just leave me alone. At muling nagpilit kumawala. Nang hindi niya magawang kilusin ang mga braso ay tinangka niyang tutuhurin ang asawa subalit nakahanda ito at madaling naiiwas ang sarili. You little wildcat. Ani Alex na muling niyakap ng mahigpit ang asawa sa paraang hindi ito makakilos at pagkatapos ay mariing siniil ng halik. Sadyang marahas na hinahagkan siya at walang pakialam kung nakadarama na siya ng sakit. Nakulong sa lalamunan ni Roxanne ang pagdaing sa sakit. Huminto siya sa pagpalag dahil habang ginagawa niya ay dumidiin ang halik ni Roxanne at totoong nasasaktan na siya. Pero hindi huminto sa paghalik si Alex. Binago lang ang paraan, a little less painful, yet urging her to open her mouth. Yet, she refused to part her lips. Mahigpit na hinila ni Alex ang buhok niya patalikod at she gasped in pain and parted her lips. Sinamantala ni Alex iyon and probed deeply, sensually. Pinakawala nito ang mga braso niya and his hands started exploring her body intimately, erotically, while his lips teased and caressed. He was seducing her to compliance, and she moaned softly. Sukat doon ay iniwan ni Alex sa mga labi niya at hinagod ang tingin ang mukha ni Roxanne. Isn't it better if you just listen to your body? Go to hell. She hissed and tried to struggle again. Subalit sa isang iglap ay nasa mga labi na niyang uli ang mga labi ni Alex, kissing her roughly, bruising her lips. At muli ay huminto sa pagpalag si Roxanne. Muli rin ay nagbago ang paraan ng paghalik ng asawa. His tongue parted her lips and playing with hers in a very provocative expertise. He was kissing her deeply and then withdraw and kissed again and again, na hinihikayat siyang tugunin ang ginagawa nito. At unti-unting nawaglit sa isip ni Roxanne ang pagnanais na tanggihan ang asawa sa lahat ng paraang alam niya. Ni hindi niya namamalayang naiingat na siya nito mula sa sahig and she was clutching his shoulders as if they were a lifeline. At nang buhatin siya nito patungo sa kama at nang alisin ni Alex ang tuwalyang nakabalot sa ibabang bahagi ng katawan nito ay muling bumalik sa katinuan ng isip niya. Ayoko Alex, ayoko. Nakikiusap ang tinig niya. Wala siyang laban sa lakas nito at lalong wala siyang laban sa sensual na pananalakay nito sa katawan niya. Tell me that later, babe. He answered in rugged breathing. Ni hindi niya napuna ang banta sa likod ng tinig nito. Isa-isa nitong hinubad sa katawan niya ang suot niyang pajama. At muli ay sinikap niyang manlabang dito subalit lalo nang hindi siya makakilos. He was on top of her in a stride. Pagkatapos ay yumuko ito and cupped her head and kissed her with so much tenderness na hindi alam pakibagayan ni Roxanne. He was rough one moment and then gentle the next. His hand on her breast and fondled each nipple gently. His mouth trailed the path down her ear and gave it a gentle wet bite and then down her throat. His tongue tasting the delicate hollow. In seconds, his mouth closed on her breast at hindi mapigil ni Roxanne ang magpakawala ng marahang pagsinghap.
Hindi niya magawang manatiling huwag kumikilos. Her hands clutching on his shoulders. Pagkatapos ay wala sa loob na hinaplos ang buhok ng asawa. Roxanne. Bulong ni Alex in between kisses. His mouth slid down to her stomach and her thighs. Subalit ang kaunting pride na natitira sa kanya had made her struggle when he positioned himself above her and parted her thighs. Be still, babe. Marahas nitong bulong and drove deeply at tuluyang inalis ang walang silbi niyang pagpalag. And then she was clutching his shoulders as he kept moving. Alex moaned harshly when she writhed and gave small erotic whimpers and thrust fiercely. At hindi gustong paniwalaan ni Roxanne ang sariling katawan. Nalulunod siya sa matinding sensasyon. Iba-iba ang nararamdaman niya ngayon kaysa noong una siyang angkinin ni Alex. Her body ached for fulfillment as he thrust roughly and deeply, each thrust giving her wave after wave of ecstasy. At nang sa inaakala niyang hindi na siya humihinga, huminto si Alex. She opened her eyes in confusion at sinalubong siya ng nangahamong mga mata ng asawa. Why? Tell me you want me. Marahas nitong utos. Oh, napapikit si Roxanne. Alex can't be this ruthless. At ang hindi muli niyang tiningnan ito ay naroon ang determinasyon sa mga mata nito. You can't do this, Alex. I will and I can, babe. He started to roll off. Don't. Oh, I want you. I want you. And you will pay for this. Isinigaw niya sa matinding kahihiyan, galit and passion, and unfulfilled ecstasy. Marahang tumawa si Alex and started moving. Slow at first, then moved wildly. Savagely na sa pakiramdam ni Roxanne ay umikot ang paligid at sumabog ang liwanag ng araw sa buong silid. Iyon lang ang hinihintay wari ni Alex and drove her hard one last time and whispered her name. Ibinagsak nito ang katawan sa kanya at nananatili roon hanggang sa unti-unting bumalik sa normal ang paghinga nilang dalawa. He showered tiny little kisses across her face at pagkatapos ay tumayo. Hindi ko gustong gawin sa iyo iyon, Roxanne. Wika nito sa tonong tila humihingi ng paumanhin. Pero hindi sa lahat ng oras ay kaya kong tanggapin ang mainsulto mo. I don't think I deserve any of those. Hindi niya magawang salubungin ang tingin nito. Idinapan niya ang sarili and tried to hold back her tears. Narinig niya ang buntong hininga ni Alex bago ito pumasok ng banyo. She hated him. She hated herself. Hindi siya makapaniwalang sa kabila ng galit niya kay Alex ay magawa nitong pukawin ang ganong uri ng pangangailangan mula sa kanya. She felt wanton and cheap at napahiya siya ng husto. Hindi niya kaya kung sa susunod na pagkakataong angkinin siya ng asawa ay ganoon uli ang mangyayari. Pero lalong hindi niya magagawang ibigay ang sarili ng kusa ng hindi tumatanggi at labanan ito. She was tired at hindi na niya namalayang nakatulugan na niya ang pag-iisip. Kinabukasan ay nagyakag ng bumaba ng Baguio si Roxanne na hindi naman tinutulan ni Alex. Napag-alaman niyang si Pilar ay wala na roon at agad ding nagpahatid sa San Martin. Alex, Roxanne, salubong ni Doña Marcela. Bakit lumuwas kayo kaagad? Sa daling sinulya pa ni Alex ang asawa at hinalikan ng ina. Napagkayarian naming ituloy na lang ang honeymoon, mama, pag nagpunta kami ng Las Vegas sa isang buwan. Isa pa, hindi naman kami papayag ni Roxanne na hindi kayo maihatid ng papa sa airport bukas. Umaliwalas ang mukha ng matandang babae na tinanggap ang halik ni Roxanne. Kung sa bagay ay mas gugustuhin namin ng papa ninyo na makasama kayo roon. Pero bakit kailangang maghintay pa ng isang buwan, iho? Marami pa nga using papeles para sa passport ng asawa ko, mama.
Bukod roon ay kailangan may handa ko ang lahat sa opisina sa isang buwang bakasyon. Ang papa nga pala, nasa opisina iho, gustong maupo muli sa mesa kahit man lang daw sandali. Namimiss din niya ang gawain iyon na kung ilang taon ring hawak ng papa mo. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito at natiyak ni Roxanne na nagbalik sandali ang isip sa nakaraan. Magbibihis lang ako, ma, at susunod din ako roon. Kailan ba talaga ang schedule ng flight ninyo bukas? Sinabi ng matandang babae ang oras ng alis. Tumango si Alex sa tinakbayan ng asawa papanhig ng silid. Pinaniwala mo na naman ang mama mo na pupunta tayo ng Las Vegas. Ako sa ni Roxanne nang nasa silid na sila. Hindi ako nagsisinungaling, Roxanne. Bagot na sumagot si Alex na nagpalit ng damit. Iniwasang tingnan ni Roxanne ang katawan ng asawa. Hindi niya may tatangging may kakaibang damdaming dulot ang makita niyang hubad ito. Idagdag pa ang alaala ng sinundang gabi. Pupunta tayo ng Las Vegas sa sandaling may paayos ko sa ahente ang passport mo. Bakit kailangan magtungo tayo roon, Alex? Protesta niya. Ano ang gagawin natin roon? Upang pagbigyan ng mamagulang ko at muli ay wala kang karapatang tumanggi. Dahil binili mo ako, hindi mo kailangang ipaalala. Pasik niyang sagot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatiling asawa mo, Alex, nang dahil lang sa pagkakautang ng daddy sa iyo. Ito ang ikalawang araw ng kasal natin, Roxanne, para pag-isipan mo kung kailan ka makakawala sa akin. At tinitiyak ko sa iyo, you are mine forever. Wika nito habang ibinubuto ni isang polo shirt at pagkatapos ay pinailalim sa slacks. Hindi ko alam na isa sa mga pangarap mo ay ang magkaroon ng walang katahimikang buhay may asawa, Alex. Nagsalubong ang mga kilay nito nang lingunin siya. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko na sa iyo noon na hindi magiging madali para sa iyo ang pakisamahan ako, hindi ba? I'll make you dread the day you married me. Itinaas niya ang mukha upang bigyang diin ang sinabi. Except perhaps in bed. Tumaas ang sulok ng bibig nito sa intensyong insultuhin siya. Wala akong magagawa doon. You're a very expert seducer. At tao lang ako. And it is human instinct. Naniniwala ka ba talagang kayang pukawin ng ibang lalaking damdaming pinukaw ko sa iyo, Roxanne? Why? You are a tigress in bed. Damn you. Pinamulahan siya ng mukha. Huwag mong ipagmayabang ang kakayahan mo sa sex, Alex. Hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Sa isang iglap, ay nasa tabi niya ito at bumao ng isang kamay nito sa braso niya at itinaas siya. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin, Roxanne. Fight me to your heart's content. Pero tiyakin mo lang na walang ibang lalaking involved. I'll kill you both. Naririnig na niya halos ang pagtatagi sa mga bagang nito. Gusto mang pagsisihan ni Roxanne ang sinabi niya ay binigyang katwiran ang sarili na nararapat lang yun dahil sa tinanggap niyang insulto.